pag-ibig na pinangarap ni Crystal kasama ang lalaking inaakala niyang isang magandang panaginip. Ngunit sa una lang pala talaga masaya at kalaunan ay nagsilbing bangungot para sa kanya. Tunghayan ang kwento ng pag-ibig na binahagi sa atin ni Crystal. Si Crystal ay isang 27 years old, isang college teacher. Nailipat siya sa paaralan kung saan nakilala naman niya si Mark, isa sa mga naging estudyante niya sa Filipino subject. "Good morning, ma'am. Ako na po magdadala niyan. Ayoko po kasing nakikita kayo nahihirapan." Bati ng binata sa kanya. Malambing, gwapo at matangkad na kaunti ang binatang si Mark kay Crystal. 8 taon ang agwat ni Crystal sa binata. Itinuring na lang din niya ng mga kaibigan ng mga estudyante niya at isa na nga doon ang binatang si Mark. "Salamat. Oh, nga pala Mark, nagawa mo na yung research na binigay ko sa inyo?" Tanong ni Crystal dito habang papasok na ng room. "Syempre naman ma'am, ako pa ba?" Sagot naman ito sa kanya. Hindi naman naging pasaway na estudyante si Mark kay Crystal. Madalas pa ngang sigawan ni Mark ang mga kaklase niya kapag nakikita niya itong nagkakwentuhan lang sa klase ni Crystal. Tuwing break time, madalas siyang bumisita sa Filipino department para lang dalhan si Crystal ng merienda. "Excuse me po ma'am, si Miss Crystal po ang sadya ko." Tanong ni Mark sa mga co-teacher ni Crystal. "Miss Crystal daw. Estudyante mo ata to?" Tanong ng isa sa mga guro. "Oh, Mark, ano yang dala mo?" Tanong ni Crystal sa estudyante niyang may daladalang supot ng pagkain. Para sa'yo to ma'am. Baka kasi hindi ka pa nagmemeryenda." Saad nito sa medyo nahihiyang tumingin. Sa inaaraw-araw ni Mark na pagbisita kay Crystal sa Filipino department para lang dalhan siya ng merienda, ay nagiging laman na sila ng usap-usapan. Baka daw boyfriend na ni Crystal si Mark. Hindi kasi magandang imahe para sa isang teacher ang magkaroon ng karelasyong estudyante. Kaya naman sinubukang iwasan ni Crystal si Mark. Umiiwas siya ng tingin sa binata at madalas umuuwi si Crystal ng mas maaga. Ma'am, sandali lang!" Tawag ni Mark habang sinusundan si Crystal. "Teka, bakit parang iniiwasan mo na ako?" Tanong ng binata sa kanya. "Mark, pwede ba? Itigil mo na to. Hindi na ito tama. Nagiging laman na tayo ng usap-usapan ng school. Baka maging rason pa ito para ipatawag ako ng head teacher. Kaya please lang, iwasan mo na ako. Si Rochelle, crush ka niya. Alam mo ba yun? Dapat siya ang pagtuunan mo ng pansin, hindi ako." Paliwanag naman ni Crystal. Naging tahimik lang si Mark at kita niya sa bakas na mukha na binata kung gaano ito nabigla sa mga sinabi niya. Lumipas ang 1 linggo, madalas nang naging tahimik sa klase si Mark. Hindi din gaanong nakikipag-participate sa klase ni Crystal. Iniiwasan rin siya ng tingin ni Mark. Hindi na siya yung Mark na nakilala ni Crystal na sobrang sweet at matulungin sa kanya. Habang tumatagal na ganito si Mark sa kanya, ay lalo lamang niya itong namimiss. Nahulog na rin kasi ang loob niya sa estudyante niyang binata. Tingin niya ay gusto na niya ito. Isang araw ay naiwan sila ni Mark sa room. Uwian na yun. Pinagpuna si Crystal si Mark ng pisara habang siya naman inaayos ang mga upuan ng mga estudyante niya. Tahimik lang na nagpupuna si Mark. Hindi naman maiwasan titigan niya mula ulo hanggang paa ang binata. Gwapo talaga si Mark kahit saang anggulo. Malakas din ang sex appeal nito sa mga babae na kahit si Crystal ay minsan na rin pagnasaan ng tingin si Mark. Wala na rin gaanong tao sa school ng mga oras sa yun. Napapansin ni Crystal na parang binabagalan din ng binata ang pagpupunas. Kaya naman, sinulit niya ang pagkakataon na sila lang dalawa at kinausap niya ang binata tungkol sa pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. "Mark, sandali lang," wika ni Crystal.
Hindi pa rin siya nito kayang tignan nung time na yun, kaya lumapit na siya para halikan ang binata. Hindi alam ni Crystal kung bakit bigla siyang naging agresibo sa ginawa niya. Yung katawan niya, yung isip niya, lahat ng yun umiikot lang sa binata. Bumilis ang tibok ng puso niya habang ninanakaw niya ang halik ng binata. Hindi na rin napigilan pa ni Mark ang sarili at ginantihan siya nito ng halik. Kinabukasan ay pumasok si Crystal na nahihiyang tumingin kay Mark dahil sigurado siyang parehas silang naalala ang nangyari. After na subject niya, ay ipinatawag niya si Mark para kausapin na wag sanang may makaalam sa ginawa nila. Pumayag ito at nangakong walang makakaalam. Bumalik sa dati si Mark at mas lalo ito naging sweet sa kanya. Palihim man itong nagpapakita ng motibo sa kanya, ngunit alam niyang mahal siya ni Mark. Sa bahay ay si Crystal lang naman ang nakatira. Nasa ibang bansa kasi ang mama niya at ang papa naman niya ay sumakibilang buhay na. Hindi namatay, kundi may kabit. Inimbitahan ni Crystal si Mark para kunwari doon na niya ito paggagawa ng project. Alam niyang alam din ni Mark na hindi para sa project kung bakit niya ito pinapunta sa bahay niya. Nagkwentuhan sila, kumain at nanood ng sine. Naging sweet sila sa isa't isa at makailang beses na ring may nangyayari sa kanila hanggang dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Mark, buntis ako at ikaw ang ama. Umiiyak na kausap niya ang binata. Ano? Pero hindi to pwede. Magagalit sa akin si Daddy. Baka palayasin na niya ako at itigil ang pag-aaral ko. Sabi nito na ikinalungkot naman ni Crystal. Ano? Ganon-ganon lang yun? Hindi ka pala handa eh. Bakit mo ginusto tong nangyari sa atin, ha? Naiiyak na galit si Crystal na pinagsasampal ang binata. I'm so sorry, Crystal. Aalis na ako. Sagot lang ni Mark tapos ay iniwan siyang umiiyak. Mayaman sila Mark, ngunit takot pa rin siya sa daddy nito. Madalas nagiging sunod-sunuran lang siya nito. Dahil sa nangyari sa kanila, nagbunga ito. Ngunit hindi daw kayang panagutan ni Mark ang pagiging ama sa batang dinadala ni Crystal. Umalis na si Crystal sa kanyang trabaho at nagsimula muli ng bagong buhay at trabaho. Nag-call center siya at mas mabuti ito para sa kanya dahil nasa bahay lang siyang kumikita at naaalagaan ang pagbubuntis niya. Hindi pa ipinapaalam ni Crystal sa mama niya ang totoo dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Hindi pa handa si Crystal na malaman ng mama niya. Kaya tuwing tatawag ang mama niya ay mukha niya lang ang ipinapakita niya at lagi sinasabi na okay lang siya at huwag mag-alala sa kanya. Lumipas ang 1 taon mula nang naisilang niya nang ligtas ang baby girl at ipinangalan niya ito kasunod ng pangalan ng kapatid niyang namatay dahil sa cancer na si Brianna. Nagpatuloy pa rin si Crystal sa trabaho bilang call center. Nagsumikap siya sa buhay para maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang anak. Hindi niya tinatanggap ang ipinapadala ng mama niya na pera para sa pang-araw-araw na bayarin sa bahay. Dahil siya na rin ang nagbabayad ng mga ito. Naging successful naman si Crystal at ngayon isa ng manager ng kumpanyang pinapasukan niya. Hanggang makilala naman niya si Andrew, isang co-workers niya. Gwapo, masipag sa trabaho, mabait din sa kanya. Madalas siyang bisitahin ni Andrew sa bahay niya para lang dalhan sila ng anak niya na pasalubong. 31 years old na si Andrew at same sila ng status sa kanilang background family. Kaya naman madali lang na nagkapalagayan niya ito ng loob. Dumating sa puntong naliligaw na pala sa kanya noon si Andrew sa ginagawa nitong pagbisita ng madalas sa bahay nila. 3 buwan din itong nanligaw sa kanya hanggang sa napa-oo na siya nito. Noong una sobrang sweet nila bilang magkasintahan. Sa bahay na rin nila tumira si Andrew at itinuring na niyang parang anak si Brianna. Ngunit ang akala niyang bagong pag-ibig na pangmatagalan na
ay isa pa palang bagong pagsubok sa buhay ni Crystal sa piling ni Andrew. Nagbago ang lahat. Mga ilang beses na ginagabi na ng uwi si Andrew. Madalas ding malamig pa ang pakikitungo nito sa kanya at kung minsan iwas na iwas itong ipahawak sa kanya ang cellphone nito. May isang beses na tinimplahan ni Crystal si Andrew ng kape. Minura siya nito nang nabitawan niya ang basong hawak-hawak. Hindi naman siya sinasadyang maitapon ang laman ng baso na mainit na kape kay Andrew. Pero dahil mainit nga ito, ay nasigawan siya nito. At sa unang pagkakataon, ay nagawan siyang pagbuhatin ng kamay ni Andrew. Inisip na lang ni Crystal na nagawa lamang ito ni Andrew dahil siguro may problema ito sa family nito. Isa pa ay napaso rin kasi ito ng mainit na kape, kaya binaliwala na lang ni Crystal ang biglang pagsampal at pagmumura sa kanya ni Andrew. Inintindi niya ito. Kinabukasan ay humingi naman sa kanya si Andrew ng sorry at niyakap pa nga siya na mahigpit bilang paglalambing. Pero sa mga sumunod na araw ay naulit muli ang paninigaw, pagmumura at pananakit ito sa kanya. Madalas na rin itong late kung umuwi, lasing at palaging galit. Mas naiirita pa ito kapag naririnig ang lakas ng iyak ni Brianna. Mas lumala din ang pananakit ni Andrew sa kanya. Nandoon ang minsan sasakalin siya nito, sasampalin, sisikmurain o kaya sasabunutan siya nito at ilulublob sa bowl ng banyo nila. Pinagbabantaan na din siya nito na kung magsusumbong sa mama niya o kaya naman sa pulis ay papatayin sila mag-ina. Nagmistulang isang babaeng parausan lang siya ni Andrew at katulong sa sarili pa niyang pamamahay. Hindi na rin naging maganda ang performance si Crystal sa work niya at kalaunan ay natanggal siya sa trabaho at napalitan sa pagiging manager niya. Malaki ang ipinayat ni Crystal at para maitago ang mga pasa sa katawan ay lagi siyang nagsusuot ng jacket. Na-miss na rin niyang tawagan ang mama niya pero wala siyang cellphone na magamit dahil sa pinagbabawalan siya ni Andrew. Sa likod ng gwapong mukha ni Andrew at pagiging sweet sa una ay isa pala siyang psycho. Isang lalaking mainitin ng ulo at pagbago-bago ng ugali. Dumating din sa time na nag-uwi pa ito sa bahay nila ng isang babae. Lasing itong umuwi at kaakbay ang babae. Sa paraan nitong magsuot ay mapagtatanto mo na isang bayarang babae ang iniuwi ni Andrew. Gusto murahin ni Crystal at sampalin ng babaeng ito. Ngunit naunahan siya ng pagiging mahina niya at walang magawa tuwing naalala niya ang pagbabanta ni Andrew sa buhay nila mag-ina. Mas iniisip ni Crystal ang kalagayan ng anak niya. Kinabukasan ay sinilip niya si Andrew sa kwarto at mahimbing pa itong natutulog kasama ang babae niya. Kabado siyang pumasok sa kwarto at dahan-dahan lumapit sa kanila para kunin ang cellphone niya na itinatago lagi ni Andrew at susi ng bahay. Nang makuha niya ang cellphone at susi, ay kinuha niya ang anak niya si Brianna para tumakas ng bahay. Paglabas niya ng kwarto, ay nakatayo na pala si Andrew sa pintuan at masamang nakatingin sa kanilang mag-ina. At saan naman kayo pupunta mag-ina? Tingin nyo magagawa nyo kung takasan ha? Galit na wika ni Andrew. Andrew, pakiusap. Hayaan mo na kami mag-ina na makaalis ng bahay. Pinapangako kong hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Pakiusap, Andrew. Naiiyak na pagmamakaawa niya. Napaatras siya, buhat-buhat si Brianna. Nakita ni Andrew ang hawak niyang cellphone kaya mas lalo itong nagalit sa kanya. Kinuha nito ang cellphone niya at binigyan siya ni Andrew ng isang malakas na sampal. Kinuha naman ng babae nito ang anak ni Crystal habang siya naman ay patuloy na pinagbubuhatan ng kamay ni Andrew. Naging manhid na siya sa ginagawa nitong pananakit sa kanya dahil walang ibang nasa isip niya ng mga oras na yun kundi ang kanyang anak na si Brianna. Ikinulong siya sa kwarto at kinandado ang pinto. Nagmakaawang umiiyak siya na ibigay sa kanya ang anak niya pero hindi niya alam na itinakas na ng babae ang anak niya para ilayo sa kanya. Hindi alam ni Crystal kung saan dinala ng babae na yon ang anak niya,
Gusto niyang yakapin na mahigpit ang anak, ngunit wala siyang magawa dahil nakakulong siya sa kwarto ng anak niya na wala man lang bintana. Nagtagal pa ng 3 araw at 3 gabi si Crystal nakakulong. Walang kain, walang tubig. Hindi na rin nakuha mag-alala ng mga dating kaibigan at mga malalapit na katrabaho dahil sa sinabi pala ni Andrew na umuwi sila ng anak niya sa probinsya at iniwan daw niya si Andrew. Hinang-hina ng katawan niya at nahihirapan na rin bumangon sa pagkakahiga dahil sa gutom at uhaw. Dagdagan pa ng mga sugat at pasa mula sa pananakit ni Andrew. Pagbubuksan lang siya ni Andrew ng kwarto para lang sa pilitan siyang galawin. Pagkatapos ay ikukulong ulit sa kwarto. Sa kabilang banda ay hinahanap pala siya ni Mark dahil siguro na-realize ito na mali siyang ipagtabuyan sila ng anak niya. Pinuntahan siya ni Mark sa bahay nila, ngunit naabutan niya lang doon ay si Andrew. Sinabi ni Andrew na nanlalaki daw si Crystal ulit at iniwan na siya nito para daw sumama sa ibang lalaki. Nabigla si Mark sa mga narinig na kasinungalingan ni Andrew. Alam kasi ni Mark na hindi magagawa ni Crystal ang bagay ni ito. Kaya naman inimbestigahan ni Mark si Andrew ng palihim at nalaman niyang isang psycho at tabas-masok sa mental si Andrew. Napagtanto niyang nasa loob lang si Crystal ng bahay at itinatago ni Andrew. Tumawag si Mark ng pulis para pasukin ang bahay at sa wakas ay nakita niya si Crystal sa madilim na kwarto na walang malay. Kinulong si Andrew at inamin din niya ang lahat pero proud pa siya nitong inamin ang ginawa. Nasa hospital naman si Crystal at binabantayan siya ni Mark habang umiiyak itong inaalala ang mga pagkakamaling nagawa nito sa kanilang mag-ina. Samantala ay nahuli na rin ng mga pulis ang babaeng tumangay sa anak niya at nakulong din ito. Nalaman ng mama niya ang lahat na nangyari sa kanya, kaya umuwi ito ng Pinas para bisitahin siya sa ospital. Nagulat si Crystal dahil hindi niya inaasahan ang pag-uwi ng mama niya. Nakita nitong buhat-buhat niya ang anak niyang si Brianna habang nagtitimpla ng gatas si Mark para sa anak niya. Sinampal siya ng mama niya na makita ang kalagayan niya dahil mahigit 2 taong itinago niya sa mama niya ang katotohanang nangyayari sa kanya. Pero kapalit noon ay masaya naman ang mama niyang binuhat ang apo nito. Tinanggap sa buhay nila si Mark. Makalipas ang 1 buwan ay hindi na muling bumalik ang mama ni Crystal ng ibang bansa para alagaan siya at ang apo nito. Si Mark naman ay patuloy na pinapatunayan ng sarili kay Crystal at sa mama niya sa pagpupursiging magampanan nito ang pagiging mabuting asawa at ama kay Brianna. Di nagtagal ay niyaya na rin ni Mark si Crystal na magpakasal at namuhay sila ng isang masayang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!